Tinanong ni Jean si Archer Wang kung kamusta na ang pakiramdam nito umano'y malamang, na magiging mahirap na rito ang paggamit ng martial arts di gaya ng noon. Hindi kumibo agad si Archer Wang sa sumunod na sandali ay tumugon na hanggat ang kanyang anak lang ay buhay siya'y wala nang mahihiling pa, iyon ay sapat na para sa kanya. Sa kanyang isip ay nagtataka si Jean kung ito ba ay dahil sa ginawa nitong paggamit sa kanyang sariling innate true chi subalit sa ngayon, ito ay tila mas tumanda kaysa sa nung huli niya itong makita. Well, ito naman ay hindi na nakakagulat, ang normal na chi ay maaaring mag-regenerate ngunit ang innate true chi na essential sa life force mismo ng isang tao ay iba. Ang Phantom Archer sa ngayon, ay isa na lamang hamak na third-rate warrior. Oo nga pala, lahad ni Archer Wang, tama, narinig niyang ang kapangyarihan ng kanyang anak ay mas lumakas na ngayon, kaya ano pa ba, ang mas rewarding kaysa sa bagay na iyon. Sumabat ang bakery na siya'y hayaan muna nitong ma-check ang pulso ng anak nito. Sinabihan si Gakyeon na maupo lang at mag-relax. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimula sa pag-check. Ang atensyon ni Jean ay natuon kay Archer Wang. Isang peak expert na reduce sa isang third-rate warrior, sambit niya sa kanyang isip. Ito ay isang attractive na villain, hindi man sadya, ngunit ito ay ang pinaka-perpektong pagkakataon upang ito ay mapunta sa kanyang side. Kadalasan sa mga merem villains ay nagpapakita ng amazing na martial arts skill sa una bago gawing alikabok kapag na-achieve na ng main character ang enlightenment, kaya in a way, ang mga ito ay mga ultimate martyr. Kahit na gaano karaming beses mo pang pabagsakin ang mga ito, tatayo ng mas malakas pa kaysa sa dati, umaasta bilang kalaban, subalit bilang kakampi rin kung minsan. Ang mga ito ay ang cliche ng bawat novel, yet charismatic, ang mga ito ay ang mga villain. Sa novel nilabanan nito ang mismong Demon King, kung kaya naman hindi niya mapigilan ang kanyang sariling kunin ito patungo sa kanyang side, at sa pag-reduce ng martial arts nito ngayon ito ay nasa saktong state upang ma-entice sa kanya, kung kaya naman, kailangan niyang sumubok. Sa sumunod na sandali ay sinabi ng bakery na ang lahat ng mga fine veins nito ay malaya mula sa anumang obstruction, di maiwasang mabigla ni Archer Wang sa kanyang narinig. Idinugtong ng bakery na ito ay nasa bingit ng kamatayan sa loob ng 15 araw. Mini-maintain lang ang buhay sa pamamagitan ng mga medicinal balls at true chi, not to mention ang ilang iba't ibang procedure, subalit nagawa nitong ma-endure ang lahat hanggang sa dulo, at ninatanggap pa ang innate true chi ng kanyang ama. Gayunpaman, ang mga fine veins nito ay nabuksan lang pansamantala, maaaring muling magsara kapag pinabayaan. So lahad ni Archer Wang, so sinasabi raw ba nitong dumugtong ang bakery na sa susunod na 10 araw ay kinakailangan nitong mag-meditate, at constant na mag-channel ng internal energy sa kanyang fine veins. Ang kanilang mga doktor ay mag-a-assist sa pamamagitan ng acupuncture kapag nagawa nitong mag-hold kahit na sa loob lang ng 10 araw, ito ay magpapatuloy na mabubuhay ng mayroong clear na mga fine veins. Napa-exhale si Archer Wang sa kanyang narinig. What a relief, what a relief, paulit-ulit niyang sambit, what a relief. Hindi raw ba Gakyeon agad na nagpasalamat si Gakyeon sa bakery, maging sa kanyang ama. Yes, lahad ni Archer Wang, ito ay buhay at patuloy na mabubuhay. Sinabihan ang bakery na hindi niya alam kung papaano ito pasasalamatan. Sumabat ang bakery na sa totoo lang siya ay wala namang masyadong ginawa, ang lahat ay salamat sa batang ito na si Chien Hee-jin. Ang paningin ni Gakyeon ay natuon kay Jean, tumayo, at agad na nagpasalamat. Ahehe, tugon ni Jean, ang lahat ng ito ay salamat sa sakripisyo ng ama nito, ang ginawa niya lang daw well, ito ay product ng hard work ng bawat isa. Ang ability nito upang makasurvive sa ganoon kahabang panahon, pati na ang pagkaka-clear ng mga fine veins nito sa anumang obstruction, ang lahat ng iyon ay walang dudang resulta ng inilagak nitong effort sa kabila ng mura nitong edad. Idinugtong sa kanyang isip na sinasabing magagawa mong ma-recognize ang isang giant oak tree, magmula nung sandaling ito'y paunla pa lang. At ang fact na nagawa nitong makasurvive laban sa isang suspected na mga mercenaries mula sa Justice Faction sa kauna-unahan nitong battle, ay nagpapakita lang na ito ay espesyal. Bukod doon ito'y kaedad niya lang din, kaya kapag ito ay nagpatuloy sa paglago ng ganito, tiyak na ito'y magiging malimit na topic ng mga diskusyon sa buong martial arts world. Sa isang single act of kindness ay nagawa niyang magain ang pabor ng parehong Phantom Archer at future archery goddess. Well, lahad ng bakery ng mga ito raw ay magpahinga na lang muna sa araw na ito, at sa mismong sandali, ang apat ay nagpaalam na sa isa't isa.
Sa labas ay sinabi ni Jean sa kanyang master na maging ito ay magpahinga rin, wag na munang strain ang sarili, na patanong sa kanyang isip, kung siya ba ay magsisimula na sa pagkarete doon. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa isang bamboo forest kung saan sinabi ni Archer Wang kay Jean na sa totoo lang, hindi niya alam kung ano na ang gagawin ngayon kahit na gustuhin niya pang maghiganti, siya ay wala ng sapat pang lakas upang iyon ay maisagawa. Sa kasagsagan ng kanyang pagkumpleto sa hindi mabilang na mga misyon sa martial arts world, ang pagiging third-rate ng mga first-rate warriors ay madalas niya nang makita at alam na alam niya rin kung papaano nagtapos ang mga bagay-bagay para sa mga iyon. Gayunpaman, at the very least, kinokonsidera niya pa rin ang kanyang sarili bilang mas maswerte kaysa sa karamihan. After all, ang anak niyang si Gakyeon ay nagawang ma-overcome ang isang dambuhalang barrier sa napakamurang edad. Bilang isang ama, siya'y wala ng bagay na mahihingi pa sa ngayon, siya'y wala ng ano pa mang mahihiling pa, at kung mayroon man, yun ay ang siya'y lumisan sa mundong ito ng mapayapa. Gayunpaman, sambit ni Jean sa kanyang isip, ngayong ang lakas nito ay naglaho na, halos napaka-imposible na para ritong magkaroon ng natural na kamatayan sapagkat katiyak-tiyakan na ito ay tutugisin ng business ng martial arts world. Ngunit teka lang, sambit ni Jean, nang mayroong mapagtanto, hindi raw ba't ganito rin ang sitwasyon sa parteng iyon ng novel nung ito ay matalo kay Yohara-yun, ito ay hindi nagalit, sa halip ay ikinumpos nito ang kanyang sarili at ang life-changing experience na iyon ay nagdulot upang marating nito ang next level. Umano'y kung ganun, ito na ang kanyang bukod tanging pagkakataon, agad na tinanong si Archer Wang kung ipagkakaloob ba nito ang kanyang hiling. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Archer Wang, nagtanong kung ano ang kahilingang iyon. Tumugon si Jean na gusto niyang masaksihan ang martial arts nito sa huling pagkakataon. Kanyang martial arts, sambit ni Archer nang may pagtataka. Nagtanong si Jean kung iyon ba ay kalabisan. Syempre naman hindi, tugon ni Archer Wang. Gayunpaman, ang kanyang martial arts technique ay binubuo ng serye ng paulit-ulit na mosyon, at ang problema pa, siya'y walang anumang dalang pana rito ngayon. Sinabi ni Jean na hindi niya hinihiling na makakita ng anumang spectacular na bagay. Ano raw ba kaya, kung ito ay magpanggap na lang na mayroong pana? Napaisip si Archer Wang sa kanyang narinig, inilahad na kailanman ay hindi niya pa tinangkang subukan ang ganoon, subalit alright, ganoon ang gagawin niya. After all, hindi niya alam kung kailan niya uli ito makikita pagkatapos niyang lisanin ang lugar na ito. Ang hinihiling niya lang siya'y wag nitong pagtawanan kahit na ang kanyang movements ay hindi ganoon ka-great dahil after all, siya ay lakang. Ang martial arts na inaral niya ay ang art of godly evil vanquishing archery. Ito ay isang anyo ng archery na kung ikukumpara sa mga religious sects, ay magsisimula sa Buddhism at hindi sa Taoism. Ang purpose ng Buddhism ay ang maka-achieve ng liberasyon sa pamamagitan ng enlightenment, na nagmumula sa selflessness. Ang selflessness na iyon ay nagmumula sa repetition ng parehong galaw, at maglilid patungo sa mga techniques ng kanyang martial arts. Maririnig ang pagaspas ng biglaang paghampas ng hangin. Napatanong si Jean sa kanyang isip kung ito ba ay dahil sa binitawan na nito ang lahat, na nihalos nararamdaman niya na ang anumang inner energy na nagmumula sa core nito. Si Archer Wang ay nagsimulang gumalaw, bumunot ng imaginary na palaso at hinila ang string ng imaginary niyang pana. Huminga ng malalim at nag-focus, inilahad sa kanyang isip na baka ito na ang huling pagkakataon na magagamit niya ang repeating movements na ito. Kahit na isang beses ay hindi kumurap si Jean, sa sumunod na sandali ay nagpakawala si Archer Wang, nakapag-produce ng hangin, na humawi sa katawan ng ilang mga kawayan at tumama ng direkta sa isa. Ganito ang naging reaksyon ni Jean sa kanyang nasaksihan. Si Archer Wang ay bumunot ng isa pang imaginary na palaso, humila ng string. Sa pagkakataong ito ay naging visible na ang palaso at pana na gawa mula sa kanyang inner chi. Isang bagay naman na ikinabigla ni Jean, napatanong sa kanyang isip kung ito ba ay isang hallucination. Sa ngayon ay nararamdaman na ni Archer Wang ang pana at ang sensation ng palaso kanyang pinakawalan, maging ang texture ng kawayan ay kanya na ring nararamdaman. Ang pagdampi rito ng palaso, talaga rong kanya nang nararamdaman. Siya'y muling pumusisyon at humingang malalim, huminga, then ipinosisyon ang mga kamay, humila, at muling nagpakawala. Sa pag-release ng palaso, ang galaw ay mananatili. Ano ang nag-aabang sa likod ng mga galaw na ito? Ang sagot ay Rolling Thunder. Commitment. Bawat galaw ay inuulit ng 12-12 kahit na daan-daan o libo-libo pa, ang lahat ay parte lang ng kabuuan, gaya ng daan-daan at libo-libong panalangin.
Ipinikit ni Archer Wang ang kanyang mga mata, ang nooy nagsimula sa thundering distress na parang hangin ay naging parang kidlat at ngayon, ay naging isa ng rolling thunder. Ang godly evil vanquishing archery ay nagre-require ng patuloy at walang tigil na pagbitaw, subalit bakit kinakailangang bitawan ang lahat habang pinapalago ang internal energy? Ang conclusion na narating niya matapos ang hindi mabilang na mga oras ng pag-iisip ang maximum potential, ay mararating mo lang ng tunay kapag ka ang isa ay nagawang makapag-shoot ng palaso gamit lang ang purong internal energy. Ang akala niya noon iyon na ang peak, gayunpaman hindi pala ganoon ang kaso sapagkat ang kailangan niya palang bitawan, ay ang kanyang sarili mismo. Sa puntong ito ay nag-release ng nakakasilaw na internal energy si Archer Wang. Napatanong si Jin kung ano ang incredible na wave of chi na ito ay nagdudulot ng shock waves. Gumana, dugtong niya pa, mukhang talagang gumana. Ito ay mas great pa kaysa sa inilarawan doon sa novel, nagawa na nitong marating ang spiritual archery. Ang bug zone ng inner chi ni Archer Wang ay nagpatuloy sa pagtindi, unti-unting umangat sa ere. What the sambit ni Jin sa kanyang isip, ito ay lumulutang sa ere. Ano, ito na ba yung tinatawag na floating samadhi? Sa Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism at Yogic schools, ang samadhi ay isang state of meditative consciousness. Ngunit teka lang, sambit ni Jin sa kanyang isip sa novel, ang Phantom Archer ay hindi naka-awaken ng anumang bagay na katulad nito. Well, anyways, I guess nagawa niya, ini-expect niya nang ito'y gagana, ngunit still just wow, kung sana lang narito ang kanyang master upang makita ang bagay na ito. Ngayon lang ay nagawa niyang ma-upgrade ang Phantom Archer, ang kanilang future slave. Ang anggulo, ay bigla na lang humawi. Sa likod ng mga at na katawan ng kawayan ay maaaninag ang isang pamilyar na presensya, gaya ng lagi sambit nito. Talagang ito'y hindi niya mawari, isang bagay na ikinabigla ni Jin. Yuhu, sambit niya sa kanyang isip nang makita kung sino ang nasa likod. Ito raw pala ay kanina pa nakatayo ng napakalapit sa kanya, subalit hindi niya man lang napansin. Ang isang taong akala ko'y magiging lumpo na sa natitirang parte ng kanyang buhay at tuluyan ng hindi makakagamit ng internal energy, sambit ni Yuhu, ay biglang naghil pagkatapos na maka-attain ng enlightenment. At base sa floating samadhi nito, most likely ay magagawa nitong maabot ang ilang baitang above sa kasalukuyan nitong estado. Young Master, talagang ito raw ay incredible. Una ay si Gong San Yong at ngayon, ay ang Phantom Archer na si Chebek Wang. Ang mga kataga nito, sambit ni Jin sa kanyang isip, na titiyak niya raw na ang mga ito ay sincere na mga compliments, subalit bakit siya ay kinikilabutan? Sinabi ni Jin na siya'y mayroong pakiramdam na ito'y hindi lang pumunta rito upang i-celebrate ang okasyon. Indeed, tugon ni Yuhu, sapagkat siya ay nagko-contemplate habang nanunood. Isang bagay na ikinabigla ni Jin. Napatanong kung patungkol naman ba saan, tumugon si Yuhu na patungkol sa kung ito ba ay kanyang papatayin o hindi. Nagimbal si Jin sa kanyang narinig na karamdam ng suffocation. Ano, siya ay papatayin nito? Damit, ni hindi niya raw magawang maigalaw ang kanyang katawan. Nagtanong kung bakit siya'y gusto nitong patayin. Idinugtong sa kanyang isip na ang nakapanlalamig na bloodlust na ito, ang taong ito ay dead serious. Tumugon si Yuhu na dahil sa muntik nang mawala ang buhay ng master hanggat ito ay nananatiling buhay, ang master ay magpapatuloy lang sa pag-o-overexert sa kanyang sarili. At natitiyak niyang ang kasong ito ay magpapatuloy pa hanggang sa puntong ang master ay tuluyang mamatay. Hindi nakaimik si Jin. Sa kanyang isip ay inilahad na sa simula pa lang ay alam niya na ang pagtanggap ng disciple ng isang pasyente na mayroong malubhang karamdaman ay nangangahulugang pagtapyas pa sa napakaikli na lang ng buhay. At what's more, iyon pa ay tumanggap ng isang pasyenteng normally ay hindi na tinatanggap dahil sa kanya, at iyon ay muntik nang mamatay dahil doon. Inilahad na ang master ay hindi tatayo lang kapag siya ay pinatay nito. Tama yun, tugon ni Yuhu, malamang na siya ay papatayin nun sa pinaka-horrifying na posibleng paraan. Well, lahad ni Jin, hindi niya alam kung aabot ba sa ganoon. Sa tingin niya, ito ay tatapusin lang nun sa isang strike. Ha, sambit ni Yuhu, isang strike? Mukhang masyado raw palang napakabait ang tingin nito sa kanilang master. Binigyang diin na iyon ay hindi ganoong uri ng tao. Kapag ito ay talagang pinatay niya, tiyak na siya ay papatayin nun sa paraan, na maging ang mga members ng demonic clan ay mapapailing sa disgust. No way, sambit ni Jin sa kanyang isip, ang kanilang gentle na master ay hindi gagawin ng ganoong bagay. Masyadong napakababa ng tingin nito sa kanilang master, ngayon siya ay nagsisimula ng pagdudahan ang loyalty nito.
Sinabi ni Yuhu na ngunit hindi na mahalaga pa kung papaano siya mamamatay hanggat ang master lang ay magkaroon ng mas mahaba pang buhay, then maiko-konsidera niyang ang kanyang tungkulin ay nagawa niyang makumpleto. Ang dalawa'y nagkatitigan sa parehong sandali ay dumaloy sa konsensya ni Yuhu ang ilang mga pangyayari, partikular ang masayang imahe ng Baekhyun kasama si Jin, ngunit ngayon lahad niya, siya ay hindi na ganoon pa kasigurado. Sambit ni Jin, nagtanong kung iyon ba ay nangangahulugang siya ay hindi na nito papatayin. Tumugon si Yuhu, na iyon ay nangangahulugang ito ay kanyang tututukan. Isang pansamantalang katahimikan ang dumatal sa sumunod na segundo ay sinabi ni Yuhu na siya ay nakakaramdam ng resentment, yet sa parehong sandali ay grateful, nakakaramdam ng tuwa yet sa parehong sandali ay uhaw sa dugo nito. Nagtanong kung alam ba nito kung ano ang tawag nila sa ganitong uri ng emosyon. Bago umalis ay sinagot ni Yuhu ang kanyang sariling tanong, nagsabing ito ay distress. 3 oras matapos ang insidenteng iyon ay sa wakas, nakumpleto na ang enlightenment ng Phantom Archer. Siya'y agad na nagpaabot ng paggalang na bigla si Jin nang mapansing ang gray nitong buhok ay bumalik na sa natural nitong kulay, at hindi lang yun, ang nagkakaedad na nitong balat ay na-regain din ang youthful nitong elastisidad. Old man Phantom Archer, dugtong niya pa sa kanyang isip, ito raw ay naging mas bata. Ang innate true chi nito ay na-refill, ang regular chi nito ay bumalik na rin sa normal, ang bagay na ito'y higit pa sa kanyang nai-imagine. Ito raw ay parang ipis, hindi ko lang alam kung bakit sa dami-dami ng maaaring maihambing, sa ipis pa talaga. Wow, sambit ni Jin, congratulations, salamat sa young master. Tugon ni Archer Wang, umano'y salamat dito, nagawa niyang marating ang Transcendent Realm. Transcendent Realm, sambit naman ni Jin sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba't ito yung level na ina-aspire ng lahat na marating sa novel, subalit sa buong rehiyon, ay hindi umabot sa 30 mga martial artist ang nagtagumpay na marating. Sa sumunod na sandali ay lumuhad si Archer Wang, inilahad na hinding-hindi niya kalilimutan ang ginawa nitong pag-extend ng kamay sa kanyang pinakamahirap na sandali nung iniligtas nito ang kanyang anak. Siya ay nagkaroon na rito ng isang utang na kailanman ay hinding-hindi niya mababayaran ng buo, at ngayon ay nagawa niyang marating ang isang estadong sa kanyang buong buhay, ay pinakahahangad na marating. Siya ay aware na siya'y walang anumang bagay na magagawa upang mabayaran ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Si Jin ay napangisi ng palihim sa kanyang narinig sa kanyang isip, ay ganito ang nasambit. Si Sir Alingaungaw ng boses ni Jin, pakiusap. Ito raw ay tumayo, hindi niya alam kung papaano magre-respond. My savior, tugon lang ni Archer Wang, pakiusap, sabihin nito sa kanya kung siya ba ay mayroong anumang magagawa para rito. Titiyakin niya raw na ang utang na ito ay kanyang babayaran, kahit na gaano katagal pa man ang abutin. Tugon ni Jin, ang treatment cost para sa anak nito ay nabayaran naman na, at ang patungkol sa bagay na ito siya'y walang anumang ginawa, ginusto niya lang makita ang martial arts nito. Hindi tutol ni Archer Wang, my savior, pakiusap, sabihin nito sa kanya kung ano ba talaga ang ninanais nito. Well, tugon ni Jin, talaga wrong, wala. That's right, sambit naman ni Archer Wang sa kanyang isip. Although mahimala nitong nailigtas ang kanyang anak at natulungan siyang maabot ang Realm of Enlightenment, ito ay isa pa ring bata. Sa puntong ito ay tuluyan ng nakapagpasya si Archer Wang, inilahad na marahil siya ay lakang, subalit siya raw ay nanunumpa rito ng katapatan, mananatiling nakatayo sa tabi nito sa magpakailanman upang subukan na mabayaran ang kahit na fraction man lang ng ginawa nito para sa kanya. Tinanong niya si Jin kung siya ba ay bibigyan nito ng permisong gawin ang bagay na iyon, at mula rito ay lumipat ang eksena sa base ng Baekhyun Godly Doctor. Dito ay sinabi ni Jin kay Archer Wang na sa totoo lang, ang balak niya sana ay ang mag-suggest sa master na ito ay i-hire upang makapagtrabaho sa klinik. Ganito ang naitugon ni Archer Wang, oo, kumpirma ni Jin, sapagkat ang concern patungkol sa martial arts nito ay maaaring ma-resolve kapag ito ay nanatili sa klinik, at ang pagtatrabaho bilang tagapag-deliver ng gamot ay napakaligtas, at syempre, ang sahod ay mainam din. So, tugon ni Archer Wang, so iyon daw pala ang dahilan kung bakit ito nag-request na makita ang kanyang martial arts. Oo, kumpirma ni Jin. Sa kanyang isip ay inilahad ni Archer Wang na sino ba ang mag-aakala na ito pala ay isang napaka-innocent at thoughtful na bata. Sabay lahad kay Jin na genuinely talagang gusto niyang ito'y pagsilbihan, hindi lang upang magbayad ng utang, sapagkat siya ay mangha-mangha sa greatness nito. Well, if you say so, sambit ni Jin, kung ganun nilolook forward niya ang pag-improve ng kanilang relationship. Hahatugon naman ni Archer Wang, siya raw ay ganoon din.
Master sambit ni Jean sa kanyang isip siya ay naka-recruit ng isang kaka-ascend lang na Phantom Archer patungo sa kanilang clinic at ito ay buy one get one free deal, since ang anak nitong si Wang Gakyon ay nagawa na ring maklear ang lahat ng kanyang mga fine veins. Mayroong rason kung bakit ang Demon King ay nahirapang labanan ang taong ito sa novel. Ang Evil Vanquishing Martial Arts ay isang art na nagka-counter sa mga demonic arts, ito ay hindi tinawag na Evil Vanquishing para lang sa wala. Soon ang kanilang Little Demon King na si Yoharayon ay magiging sect leader at magsisimula sa pagmassacre sa iba pang mga sect leader. Maraming mga martial artists mula sa parehong Justice at Evil faction pati na mga doktor, ang mahahagip sa pagwalis. Kailangan niyang maprotektahan ang kanilang clinic mula sa paparating na digmaan sa pagitan ng mga sect leaders. Ang preparasyon ay in full swing, puprotektahan niya ang kanyang mga tao. Mula doon ay tumungo si Archer Wang sa quarters ng Bakerin sa mesa, ay nagpaabot ng pagbati. Nag-serve ng kung anong bagay si Yuhu habang sa kabilang dako naman, ay nagpatuloy si Jin sa kanyang 5 Elements Chi training. Sa kanyang isip ay inilahad na normally, dapat siya ay aabutin ng at least kalahating taon, bago marating ang third level ng 5 elemental breathing techniques. Sa kanyang pagtalon sa ilang mga level ang side effects ay hindi maiiwasan kaya kailangan niyang maging maingat, mag-try hard upang iyon ay mapunan. Ang 5 elemental breathing techniques ay mukhang talagang mainam para sa utak sapagkat ngayon ay naaalala niya na ng malinaw ang mga bagay na nakalimutan niya na noon at bukod pa dun sa ngayon, ay kaya niya na ring makapag-isip patungkol sa ibang bagay habang nasa kasagsagan ng training. Ngunit teka lang, nabanggit ng master na si Yuhu ay walang kakayahang matutunan ang 5 elemental breathing techniques, so iyon ba ay nangangahulugan na ibang martial arts techniques ang inaaral nun? Isang martial arts na mayroong kakayahang manipulahin ang dugo at iba pang mga fluids, mukhang iyon ay hindi isang bagay na ginagamit ng mga Justice faction, sa halip ay mas mukhang demonic art. At ngayong naisip niya ang patungkol sa bagay na iyon nung sandaling iyon ay napansin niyang napakakalmado pa rin ni Yuhu pagkatapos na makakita ng dugo. Ang surgery ay isang mentally straining na proseso kahit na sa normal pang mga sirkumstansya, subalit iyon ay nagawang makapag-assist ng maayos sa loob ng ganoon kahabang oras. Bukod pa doon nagagawa rin nung maproduce ang mga nire-request niya ng instant. Iyon ay pa-strange ng pa-strange, sa tuwing naiisip niya. Makalipas ang ilang araw pagkatapos na magpas siya ng Phantom Archer na opisyal nang sumali sa klinik, ang eksena ay dumatal, sa isang hallway kung saan makikitang sinuntok ni Yuhu ang dingding. Sa pasigaw na paraan ay tinanong si Jin kung talaga bang ganoon na nito kagustong mamatay. Siya raw ay talagang napahanga nito, sa taglay nitong lakas ng loob. Nagtanong kung bakit bakit nito sasabihin ang ganoong uri ng bagay sa master. Hindi umimik si Jin at mula rito ay nag-flashback ang nakaraang pangyayari bago ang eksenang ito. Dito ay pabirong inilahad ni Jin sa bakery na gustong matuto ng medisina ni Yuhu. Mula sa kanya sinabi nitong gusto nitong mag-perform ng mas mainam na mga surgery, at magligtas ng mas marami pang pasyente. Isang bagay naman ay kinaalarma ni Yuhu. Siya ay tinanong ng bakery kung iyon ba ay totoo. Kasabay ng tawa ay idinugtong na ang buong akala niya hindi nito gusto si Qianhe, subalit hindi niya alam na ito pala ay napaka-passionate patungkol sa medisina. Kasabay ng pagbaling patungo kay Jin ay napatanong si Yuhu sa kanyang isip kung ano na naman ba kaya ang binabalak nito ngayon. Umano'y mas pipiliin niya pang sabihin sa master ang totoo at matagpasan ng ulo, kaysa sa matuto ng medisina mula sa batang ito. Dumugtong si Jin na sinabi nitong gusto nitong makipagtulungan sa kanya upang ang master ay mas bumuti pa. Hasabat ng bakery nagtanong kung talaga ba, tinanong si Yuhu kung talaga bang sinabi nito ang bagay na iyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yuhu na hindi niya pa nakikita ang master na gumawa ng ganitong mukha noon, ngunit sa isang pangungusap lang ay napalabas na ng batang ito, isang bagay na hindi niya nagawa noon kahit na matapos ang lahat ng effort. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Yuhu na sa isang swipe lang ng kanyang daliri ito'y kayang-kaya niya ng patayin. Ano ito raw ba ay nahihibang na bakit nito sasabihin ang bagay na iyon. Nang makita ang ekspresyon ni Jin, ay natigilan si Yuhu. Sa puntong ito siya ay kumalma na inilahad na ito ay hindi ganoon ka-foolish upang siya ay etis ng ganon. Nagtanong, kung mayroon bang anumang rason kung bakit nagawa nito ang bagay na iyon. Umano'y ang piliing sabihin ang ganoong bagay sa kabila ng pagiging ganito katakot. Siguro naman, na ito ay mayroon pang ibang rason.
Tama ganoon nga mariing tugon ni Jin nagtanong si Yuhu kung ano iyon sinambit ni Jin ng may diin, gusto niyang maging warrior ng kanilang master. Ganito ang naging reaksyon ni Yuhu sa kanyang narinig na patanong kung ano ang ibig nitong sabihin ano warrior ba ng klinik na patanong, kung ano ang pinagsasasabi nito. Tumugon si Jin na kailangan niya ng nurse na mag-a-assist sa kanya isang nurse, sambit ni Yuhu sa labis na pagtataka. Ang isa sa mga bagay na hindi nag-e-exist sa mundong ito ay ang mga nurse dahil kadalasan ang mga disciples lang na in charge ang nag-a-assist sa mga doktor ang mga doctors in training, essentially ay ang siyang mga gumaganap sa role ng isang nurse sa mundong ito. Sinabi ni Jin na kailangan niya ng isang individual na mag-a-assist sa kanya nang ang lahat ng kanyang atensyon, ay may buhos niya sa surgery magmula ngayon. Ano sambit ni Yuhu siya ang gusto nitong gumanap sa role na iyon subalit siya ay kalaban nito, kaya bakit nito dadalhin sa side nito ang isang kalaban? Tumugon si Jin na wala nang iba pang mas perpekto para sa trabahong iyon bukod dito si Jin, ay nagsimulang magpaliwanag. Inilahad na iyon ay dahil sa ito ay mayroong great na stamina ito ay gumagalaw-galaw para sa mga pasyente at doktor buong araw, at siya ring gumagawa sa lahat ng mga gawaing bahay dito. Ito rin ay napaka-cool-headed sa isang operasyon ay mayroong maraming sitwasyon kung saan nangangailangan ng mabilisang desisyon na kadepende sa kondisyon ng mga pasyente, at ito ay kanyang pinagkakatiwalaan patungkol sa mga bagay na iyon. Finally ang isang nurse ay kailangang mayroong taglay na kaalaman pagdating sa medisina subalit ang problemang iyon ay panimula lamang ni hindi na nga kailangan pa na i-discuss kaya sa lugar na ito, wala nang iba pang perpekto para sa trabahong iyon bukod dito. Bukod pa dun dugtong ni Jin sa kanyang isip ito pa ay mayroong ganoong martial arts, o kung anong uri man ng demonic arts iyon. Nagtanong si Yuhu kung talaga bang iyon ang rason tumugon lang si Jin na kahit na ano paman, ang pinakamahalaga ang mailigtas nila ang master. Ano sabat ni Yuhu idinagdag ni Jin na kahit na gaano niya paman isipin, talagang wala nang iba pang better choice bukod dito. Hahinga ni Yuhu ito ay sinubukan niyang patayin isa pa siya ay hindi pa nakakapagpas siya tapos ngayon tama yun sabat ni Jin dahil sa ang bagay na ito ay para sa master gagawin nito ang lahat para dun at siya rin naman ay ganoon, siya ay nakahandang taya ang kanyang buhay dahil maging siya ay gagawin din ang lahat para sa master. Sa kanyang isip ay napatanong si Yuhu kung bakit pakiramdam niya siya ay nalulupig ng batang ito. General Yuhu sambit ni Jin ito raw ay maging nurse lang muna sa ngayon at siya'y panatilihing buhay hanggang sa dumating ang araw na mailigtas na ang master at kung siya man ay mabigo, sa puntong iyon siya ay maaari na nitong patayin o kahit na ano pa man ang gusto nitong gawin. Ano sigaw ni Yuhu nagtanong kung anong uri ng ridiculous na logic ito oo tama sambit ni Jin siya nga pala kung siya ay hindi nito papatayin sa mismong sandaling ito malamang na ito ay hindi na magkakaroon pa ng maraming pagkakataon after all ang Phantom Archer na kakasumpa lang ng loyalty sa kanya, ay nagawa ng maabot ang Transcendent Realm. Ganito ang naging reaksyon ni Yuhu sa kanyang narinig idinugtong ni Jin na kung kaya naman dalawa lang ang maaari nitong pagpilian at iyon ay ang kanyang maging nurse, o siya ay patayin sa mismong sandaling ito. How strange sambit ni Yuhu sa kanyang isip hinahabol nito ang buhay ng iisang pasyente hanggang sa pinakadulo ito ay lagpas na sa obsession, ito ay kahibangan na. Ang sinseridad ng batang ito ay halos nakakatakot na parabang ang kanyang buhay ay hawak ng sarili nitong mga kamay at siya, ay niyuyugyug nito. Si Yuhu ay napabuntong hiningayang master sambit niya ito na ang siyang nanalo idinagdag sa kanyang isip, na siya ay wala ng iba pang choice bukod sa sumuko. Isang bagay naman na ikinatuwa ni Jin na patanong sa kanyang isip kung talaga bang iyon ay gumanahay lahad ni Yuhu ang gawin nitong warrior ng klinik ang isang taong gusto itong patayin talagang ito ay nahihibang na tumugon lang si Jin na ito ay hindi patungkol sa awa pagpapatawad o ano pamang bagay na ganoon sadyang ito lang ay ang kanyang pinakamainam na desisyon sumabat si Yuhu na kung ganun, mas lalong nakakatakot. Still lahad ni Jin ito ay itatrato niya pa rin ng maayos sa harap ng ibang mga tao after all, siya ay mas komportable pa rin na maging cute na Jin Qianhe sa harap ng lahat. Ano sambit ni Yuhu sa kanyang pagkabigla so ang ibig raw ba nitong sabihin, siya ay hindi nito itatrato ng maayos kapag sila lang dalawa. Ano tugon ni Jin wag daw nitong sabihing nakalimutan na nito siya ay sinubukan nitong patayin, kaya papaano naman ba mangyayaring ito'y itatrato niya pa rin ng maayos pagkatapos nun? Kasabay ng paghakbang ay idinagdag na siya ay magliligtas ng mga pasyente marami itong mga bagay na kailangang matutunan sa kanyang tabi idinugtong sa kanyang isip,
na ito ay bibigyan niya ng workload na higit pa sa workload ng mga nurses ng Korea. At kung ito man ay mayroong reklamo pahabol pa ni Jin, siya ay patayin na nito ngayon din bago pa maging huli ang lahat. Napalunok ng laway si Yoo-hoo sa kanyang narinig habang si Jin naman ay napangisi at siya ay tumuloy na sa paghakbang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yoo-hoo na sa tingin niya ay naiintindihan niya na ngayon kung bakit nanumpa ng katapatan ang Phantom Archer dito. Ang akala niya iyon ay nahulog lang sa kung anong uri ng gimmick, subalit ngayon ay lumalabas na mukhang hindi pala ganoon ang kaso. Sa kabila ng takot siya ay in-approach nito ng may pagdududa, at ni siya pa ay ni-recruit. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga araw hindi nagtagal, bago kumalat ang patungkol sa balita ng paraan ng panggagamot ng disciple na nagngangalang Jin Qianhe. Sa Bakerin Clinic ay ini-release ang mga dokumento na naglalaman ng impormasyon patungkol sa mga bagong develop na mga treatment procedures although ito ay nakasulat sa isang secretive style at ang specifics ay hindi idinitalye. Ang mga general methods naman patungkol sa paggamot sa mga sintomas ng mga pasyente ay isinulat sa descriptive na paraan. Ano sambit ng isang doktor na gawa nung magamot ang ganoon kalubhang sugat tumugon ng isa na apparently, ang pasyente ay mayroong sugat mula sa atay hanggang spleen. Sinabi ng isa na hindi nagbigay ng anumang detalye patungkol sa pasyente subalit sa tingin niya iyon ay ang anak na babae ng Phantom Archer sumabat ang isa, na ang akala niya ba ang Hwaju doctor ay ang siyang umasikaso doon. Apparently lahat ng isa pa iyon ay pinaalis nila pagkatapos na pumalya, na magkaroon ng anumang improvement sa loob ng 10 araw na gamutan. Nagtanong ang isa kung ano ang justifications ng mga iyon mayroong tumugon na ayon sa narinig niya ang panggagamot ay hindi na itinuloy pa, sapagkat ang Phantom Archer ay hindi member ng Justice Faction. Sa ibang klinik ay sinabi ng isang doktor na ngayon ay nakikita niya na kung bakit tini-treasure ng gusto ng Bakerin Godly Doctor ang disciple niya na iyon at apparently iyon ay isa lamang bata. Sino ba ang mag-aakala na ang pagkakaroon ng major internal damage sa isa sa 5 major organs ay maaari pa palang magamot? Dahil dito gusto niya na tuloy sumali sa Bakerin Hospital upang matuto mula doon, hinikayat ang kanyang mga kasamahan na magpadala ng messenger pigeon. Thus ang latest documents nga na ini-release ng Bakerin Clinic ay lumikha ng malaking stir sa kung saang dako ay sinabi ng isang doktor na alam niyang ang Phantom Archer ay kadalasang nagtatrabaho para sa Evil Faction subalit hindi ba't iyon din naman ay mayroon ng maraming nagawang trabaho para sa Justice Faction kaya hindi raw ba, na yung ginawa ng Hwaju Clinic ay medyo kalabisan naman. Sinabi ng isa pa na malamang na ang Hwaju doctor ay gumawa lang ng excuse, dahil sa hindi nagawang magamot ang anak na babae ng Phantom Archer. Ang word of mouth ay kumalat from doctor to doctor patungo sa kabuuan ng Merm World nagdulot upang maging yung mga sekta na nakakontrata na sa ibang mga clinics, ay nagsisimulang maghanap ng paraan upang makanegotiate ng deal sa Bakerin Clinic sa halip. Sa Hwaju Clinic kung saan mayroong isinasagawang meeting ay maririnig ang hiyaw ng head ng Hwaju Clinic nagtatanong kung ano ang pinagsasasabi ng mga ito. Ano dugtong niya pa kasabay ng paghampas ng mesa sinasabi raw ba ng mga ito na ang Hwaju Clinic ay lakang kung ikukumpara sa Bakerin Clinic ang iba, ay hindi nangahas na umimik. Ang anggulo ay humawi patungo sa head ng Hwaju Clinic, na mapag-aalamang ang pangalan pala ay Jin Chuma. Ano sigaw niya pa iniisip daw ba ng mga ito na ang Phantom Archer ay binansagang Phantom Archer para lamang sa wala marahil iyon nga ay nagtrabaho na para sa Justice Faction, iyon naman ay ginawa lang nun para sa pera. Isa pa ang 10 araw na pag-asikaso sa anak ng Phantom Archer na iyon ay simply out of generosity lang ng Hwaju Clinic, nothing more nothing less. Ngunit sambit ng isa sinasabi niya lang daw dito ang mga rumor na umiikot kailan lang, kaya bakit siya ang pinagbabalingan nito? Well gayunpaman kahit na ano pa man ang rason, hindi ba nito alam na ang pag-hold ng isang pasyenteng malubha sa loob ng 10 araw, ay nagba-violate sa duty ng isang doktor. Ganito ang naging reaksyon ni Jin Chu sa kanyang narinig tama yun sigaw naman ng isa pa kung ayaw ng Hwaju Clinic na tanggapin ang Phantom Archer dahil sa iyon ay associated sa Evil Faction maaari naman na ipaalam na lang doon agad, bakit pinaabot pa ng 10 araw. Pumalag ang isang matandang doktor sumigaw na ito ay tumigil sa pagsasalita ng nonsense umano'y mas pipiliin niya pa na pagdudahan na ang buong mess na ito ay scheme lang ng Bakerin Clinic. Ang buong silid ay nahulog sa pagtatalo.
Habang nakatitig sa papel na nasa mesa ay inilahad ni Dr. Jin Chu na sa dokumentong ito ay walang anumang binanggit patungkol sa Huaju Clinic. In fact, ang narito lang ay ang kondisyon ng pasyente which is necessary bilang bare minimum sa isang information sharing, and yet, nag-lead sa ganitong uri ng consequential rumor. Everyone sigaw niya ang mga ito raw ay tumahimik, i-inform niya ng personal ang Huaju doctor patungkol sa bagay na ito. Makalipas ang ilan pang sandali sa opisina ni Huaju Clinic Head Jin Chu ay nag-report ang isang member nagsabing siya ay nag-check na ng pasekreto sa pamamagitan ng Beggars Union at lumalabas, na ang pasyenteng iyon ay talagang ang anak ng Phantom Archer na nagngangalang Gakyon. Napatanong si Jin Chu kung bakit tatanggapin ng mga iyon ang isang pasyenteng mayroong napakataas na possibility of failure, at hinayaang mauwi sa ganito ang lahat. Sinabi ng isa na maraming mga clinic heads ngayon ang na-steer dahil sa insidenteng ito at maraming mga factions, ang nagkaka-interest sa bagong treatment technique na ito ng Bacrin Clinic. Ganito ang naging reaksyon ni Jin Chu sa kanyang narinig. Inilahad na ngayon, siya ay wala ng sapat pang lakas ng loob upang harapin ang Huaju doctor. O dagdag ng isa na banggit din na originally ang Bacrin Clinic ay walang malakas na treatment technique upang gamutin ang ganoong uri ng injury, kaya napaka-strange na ang pasyente ay tinanggap pa rin ng mga iyon at nagtagumpay sa paggamot. Sa mga dokumento ay kapansin-pansin ang pagbibigay puri sa isang disciple na nagngangalang Jin Qianhe, kaya sa tingin niya, ang mga iyon ay gumamit ng kung anong uri ng unverified na treatment technique. Isang bagay naman na nag-lift sa mood ni Jin Chu, so sinasabi raw ba nitong ang Bacrin doctor ay umamin na gumamit ng kung anong uri ng unverified treatment technique sa pasyente. Well, tugon ng isa, hindi nun eksaktong sinabi, subalit, lahad ni Jin Chu, so ganoon pala. Pues kung ganoon ito ay magpadala ng ilan sa kanilang mga members patungo sa Bacrin Clinic. Ang kailangan nilang ipadala doon ay yung mga mahuhusay magsalita. Nagtanong ang isa kung ano naman ba ang gagamitin nilang rason sa pagpapadala sa mga iyon. Sabi ni Jin Chu na ang mga iyon ay gumamit ng unverified na treatment technique sa isang pasyenteng maaari naman sanang magamot sa loob ng 20 araw. Ang pasyente ay inilagay ng mga iyon sa potential danger. Ang pasyenteng iyon ay magagawa namang magamot ng Huaju Clinic, kung sila ay bibigyan lang ng dagdag na 10 araw. Ganito ang naging reaksyon ng isa sa kanyang narinig. Oo, lahad niya, naiintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin. Ang pasyenteng iyon ay maaari namang magamot ng ibang mga medical center kahit na hindi na sa kanilang Huaju Clinic. Kinuha ng Phantom Archer ang kanyang anak palabas sa Huaju Clinic sa sarili nung bulis yun. Oo, ganoon nga, tugon ni Jin Chu. Sabihin nito sa mga ipapadala doon na sila ay pumunta upang bumisita dahil sa pag-aalala para sa pasyente din. Ang mga iyon ay hindi na magagawa pang maitaboy ng Bacrin Clinic, ngunit papaano, sabat ng isa, papaano kung ang mga iyon ay itaboy pa rin? Sinabi ni Jin Chu na kapag ganoon ang nangyari, iyon ay magiging isang perfect na rumor laban sa Bacrin Clinic. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang magdulot ng damage sa reputasyon ng mga iyon sa anumang paraang posible. Kapag nagkaganon, iyong ibang mga factions ay hindi na magbabalak pa na maging involved sa mga iyon. Binigyang diin na kailangan nitong gumawa ng maayos na preparasyon. Yes sir, tugon ng isa, siya raw ay babalik na lang upang mag-report. Ang eksena ay lumipat sa ibang dako, partikular sa isang gubat, kung saan makikita si Jin. Kasabay ng pagpikit ay inilahad na ang kondisyon ng master ay mas malala pa pala kaysa sa inaakala niya. Sa ngayon siya ay parehong lakang pagdating sa inner chi at understanding sa mga chi techniques upang makapag-perform ng ganoon kakomplikadong surgery ng mag-isa. Kung kaya naman, kailangan niyang maging mas malakas as fast as possible. Thus si Jin nga ay nagsimula na sa kanyang training. Inilahad sa kanyang isip na narating niya na ang punto kung saan siya ay mayroon ng kakayahang kontrolin at lumikha ng wind essence, isang bagay na naabsorb niya mula sa Phantom Archer. Ngunit sana lang dumating pa sa punto na ang wind essence ay magagawa niya ng magamit ng maayos. Sa puntong ito ay fire essence naman ang sinimulang cultivate ni Jin at ito ay kanyang in-integrate sa wind essence. Ang fire at wind essence ay kanyang pinagsama, nagsagawa ng isang stance at nagpakawala patungo sa katawan ng isang puno, isang pagsabog ang dumatal. Pagtila ng usok ay napawaw si Jin umano'y gamit ito, malamang na siya ay makakalikha pa ng ibang mas makapangyarihang kombinasyon ng mga essence. Gayunpaman ang matuon ang tingin sa kanyang kamay, siya ay nabigla ng mapansing siya pala ay nagtamo rin ng pinsala. Sa kabila ng extra caution na isinagawa niya, siya ay nasunog pa rin. Agad siyang nagpagpag, my safety is my concern, my safety is my concern, paulit-ulit na sambit niya.
Napagtantong kapagka siya ay umalis rito ng ganito ay tiyak na soon siya ay magkakaroon ng malaking blister sign ng isang second-degree burn ngunit salamat sa 5 elemental techniques, siya ay hindi magkakaroon ng anumang bacterial infection. Si Jean ay nakapagpas siyang gumamit ng water essence upang ang nasunog na balat ay i-cool down then gumamit ng wood essence, upang ito ay i-heal. Although ang resulta ay hindi nahil ng tuluyan o hindi nahil agad ngayong nagawa niya ng mamaster ang 5 elemental techniques, 2 araw lang ang kakailanganin upang ito ay tuluyang gumaling. Sa puntong ito ay 15 araw na ang lumipas matapos ang naging treatment sa anak ng Phantom Archer ang eksena, ay dumatal sa residence kung saan kasalukuyang pumipirmi si Wang Gakyeon. Kahit na ang kanyang inner chi pa ay espesyal at nagtataglay ng healing capabilities na beyond sa mga normal na tao, hindi maitatanggi na ang natamo nitong injury ay napaka-fatal. Kung kaya naman hanggang sa siya ay tuluyan ng makarecover kailangan niya munang magpigil sa pag-practice ng martial arts at mag-focus sa pagpapagaling, gamit ang isang recovery technique na natutunan niya mula sa clinic. Shit damn it, mura niya sa kanyang isip, sino raw ba kasi yung mga bastard na naglagay sa kanya sa mess na ito kung ang mga iyon lang ay kanyang mahuhuli at matatorture ng matindi. Lumalabas na sa ngayon, ay kakapiranggot lang ang naaalala ni Gakyeon mula sa pangyayaring iyon at ang mas mahirap pa, yung mga taong umatake sa kanya ay nakasuot ng maskara kaya ang mga pagmumukha ay hindi niya maalala. Sa sumunod na sandali ay nawala si Gakyeon sa focus, ang kanyang halinghing ay umugang sa buong silid inilahad na pagkatapos nung araw na iyon, ang kanyang mundo ay gumuho. Maririnig ang lakas ng kanyang paghinga, so iyon daw pala ang dahilan, kung bakit sinasabi ng iba na mapanganib na magkaroon ng mga kalaban sa Gangho. Ito raw ay napakabigat sa pakiramdam, ang kanyang puso ay napakabigat at mula rito, si Gakyeon ay lumabas upang lumanghap ng sariwang hangin. Dito ay medyo gumanda na ang kanyang pakiramdam, ang panahon ay napakaganda rin, siya ay nakapagpas siyang maglakad-lakad. Thus, ganoon na nga ang agad niyang ginawa, mariing pinagmasdan ang mga kaganapan sa loob ng klinik, so sambit niya sa kanyang isip, so mayroon daw palang ganito karaming tao ang nagtatrabaho rito. Sa sumunod na sandali ay makikita ang pagpasok ng isang malubhang pasyente, si Gakyeon, ay agad na sumingit upang sumaksi. Pagkalapag ay nagsimula na ang ilang mga health workers ng Bakerin Clinic sa treatment. Samot-saring ingay ang maririnig, isang eksenang nakakapagpabagabag, natulala si Gakyeon. Napatanong sa kanyang isip kung ano ang emptiness na ito na kanyang nararamdaman, siya nga ay nailigtas, subalit maraming mga tao naman ang namamatay dito araw-araw. Ang kanyang puso'y nakakaramdam ng kawalan ng biglang mayroong dumaan, mayroong sumigaw, na ang Bakerin doctor ay dumating na. Ang paningin ni Gakyeon ay natuon sa loob ng operating room kung saan dinala ang pasyente, ang kanyang atensyon ay natuon sa Bakerin then humawi, patungo kay Jean. Ang operasyon ay sinimulan sa pangunguna ni Jean, sinasabihan ang kanyang master kung ano ang gagawin habang ang iba ay nagte-take note. Sambit ni Gakyeon sa kanyang isip, ito raw ay medyo gwapo, ang operasyon ay nagpatuloy. Sa kanyang isip ay inilahad ni Gakyeon na ang manood pa lang sa mga ito ay nagdudulot na upang siya ay mahirapang huminga, so ganito raw pala, ang pinagdadaanan ng mga doktor araw-araw. Pagsapit ng hapon ay sinundan niya si Jean, wow, sambit niya sa kanyang isip, hindi makapaniwalang ito ay nagte-training pa rin matapos ang isang napaka-hectic na araw. Grabe, ito raw ay napakasipag, papaano nito nagagawa ang mga bagay na ito nang walang pahinga, no wonder. Ngayon ay nakikita niya na kung bakit ang kanyang ama ay nanumpa ng katapatan dito. Isang batang kasing edad niya lang, subalit isang individual, na ibang mga bagay ang natutunan kumpara sa kanya. Kasabay ng pagtalikod ay idinugtong na siya ay nagtataka kung anong uri ito ng tao, paano nga ba uli makipagkaibigan. Ngayong naisip niya ang patungkol dito, kailanman siya ay hindi pa nagkakaroon ng kahit na isang kaibigan. Well, ito naman ay understandable lang, after all, ang kabuuan ng kanyang mga araw ay ginugol niya sa pagpapractice ng martial arts. Siya ay palaging nagpapanggap sa kanyang ama na siya ay mayroong mga kaibigan at siya ay nag-aaliw, iginugol niya ang kanyang buong buhay sa pag-arte na parabang isang well-mannered daughter sa harap ng kanyang ama, subalit in reality, siya ay hamak lamang na loner at isang pretender. Siya ay ganoon, oo ganoon siya, at mula rito, ay umalis na si Gakyeon. Sa sumunod na umaga ay lumabas si Jean sa kanyang residence nang naghihikab. Alright, sambit niya ngayong natapos niya na ang kanyang morning routine, ano raw ba kaya kung siya ay maglakad-lakad muna saglit.
Dito banda tawag ng isang worker ito raw ay sumunod sa kanya banda rito mapag-aalamang ang tinawag niya pala ay walang iba kundi si Archer Wang Napasan, ang dambuhalang sako ng mga medicinal herbs. Grabe sambit ni Jean sa kanyang isip ito raw ay bultong-bulto mukhang masyado nitong inaalipin ang kanyang sarili hanggang sa punto, na maaari nang mawasak ang sarili nito. Dapat hinintay daw muna sana nila hanggang sa tuluyang gumaling ang anak nito ang master, ay talagang walang awa. Ang ama ay nagpapakaalipin sa klinik habang ang anak naman ay nagpe-perform ng mga recovery techniques buong araw ang mga ito, ay nakakaawang paris ng mag-ama. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng silid ni Gakyeon kung saan, makikitang bumisita si Jean. Lord Savior baba ni Gakyeon sa kama pakiusap miswang lahad ni Jean tanggalin na lang nito ang mga formalities subalit si Gakyeon ay nagtanong lang, kung papaano niya naman daw ba iyon magagawa sa kanyang savior. Sambit ni Jean sa kanyang isip ito raw ay napaka-awkward sila naman ay magkaedad lang, kaya bakit hindi na lang tanggalin ang mga formalities. Tinanong niya si Gakyeon kung ito ba'y gusto nitong inumin ito ay isang uri ng tsaa, na nagre-rejuvenate ng energy sa iyong katawan. Oh yes tugon ni Gakyeon, maraming salamat. Sa kanyang isip ay sinabi ni Jean na ang Gongsun sisters ay tinatawag siyang little brother habang si little Rayun ay tinatawag siyang big brother kung kaya naman siya ay nagtataka, kung ano ba kaya ang ipapatawag niya kay Gakyeon sa kanya. Sinabi ni Jean kay Gakyeon na kung ayos lang dito, mas prefer niya na ito'y wag masyadong maging formal kapag ka nakikipag-usap sa kanya. Ganito ang naging reaksyon ni Gakyeon sa kanyang narinig na patanong sa kanyang isip, kung sasabihin niya ba rito kung ano ba talaga ang gusto niya. Thus ang kanyang loob ay nilakasan niya na isang kaibigan lahad niya, isang bagay naman na ipinagtaka ni Jean. Nilinaw ni Gakyeon na ano raw ba kaya kung ito'y ituring niyang kaibigan, patanong na tugon ni Jean. Sa puntong ito ay tila mababaliw na si Gakyeon subalit sa parehong sandali ay nakaramdam ng relief, sapagkat nasabi niya ang gusto niyang sabihin. So pautal na lahad niya pakiusap ang bagay na ito ay sekreto nito sa kanyang ama noon pa man, siya ay nangangarap na magkaroon ng kaibigan. Ano sambit ni Jean sa kanyang pagkabigla so sinasabi raw ba nito, na ito ay hindi pa nagkakaroon ng kaibigan kailanman. Nagsimulang magpaliwanag si Gakyeon ang kanyang ama raw kasi ay madalas na gumagala sa gangho kung kaya naman siya ay hindi nagkaroon ng tamang environment upang maka-interact sa iba at isa pa siya ay busy sa pagtatago sa kanyang identity mula sa lahat bukod pa dun, siya rin ay napaka-busy sa pagpa-practice ng archery buong araw. Ouch sambit ni Jean sa kanyang isip malamang daw na ang naging buhay nito ay napakalungkot walang kaduda-duda, na ang lahat ng ito ay kasalanan ng Phantom Archer. Alright lahad niya sabay extend ng kamay sila raw ay maging magkaibigan subalit iyon din ay nangangahulugang hindi na nito kailangang maging formal pa kapag ka nakikipag-usap sa kanya napatanong si Gakyeon kung talaga ba sabay dugtong sa kanyang isip na ang isiping ang kanyang hiling ay matutupad ng ganoon lang kadali, oo okay pautal na sambit niya sabay extend ng kamay patungo kay Jean. Pakiusap dugtong niya pa wag nitong sabihin sa kanyang ama yung sinabi niya rito oo tugon naman ni Jean iyon ay pananatilihin niyang sekreto, siya ay asta na para bang siya ay isa lang sa marami nitong kaibigan. Mula doon ay ilang buwan na ang lumipas sa gitna ng kung saan ay mukhang kakatapos lang ni Jean sa kanyang training, pinagmamasdan ang pagbuhos ng nyebe. Kasabay ng pag-exhale ay inilahad na ilang buwan na rin pala, magmula nung siya ay dumating sa mundong ito. Bawat araw siya ay abala ang hindi mapansin ang paglipas ng oras, ay naging daily routine niya na. Napaka-amazing na isiping siya ay naging napakalakas na sa loob lang ng ilang buwan ang mundong ito ay isang lugar na punong-puno ng order, ng 5 elements at yin and yang. Sa pag-prioritize sa mastery sa 5 elemental techniques bilang basic fundamentals bago mag-proceed further sa kanyang training, ay nagagawa niyang ma-maximize ang kanyang synergy sa energy ng mundong ito. Sa sumunod na sandali ay mayroong kung anong bagay na nasense si Jean isang bagay na kanyang ipinagtaka na patanong kung ano itong black matter na ito, na nag-iimit ng makapangyarihang chi energy. Ang dark chi ay mas lalo pang tumindi nagdulot upang ang buong katawan ni Jean ay kilabutan, siya'y napatayo. Ang paningin ay iginala na patanong kung sino itong nakakapag-imit ng ganito kamakapangyarihang chi, si Jean ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang kanyang paningin ay natuon sa isang bundok na titiyak niya rong dito lang banda nagmumula yung na-sense niya subalit bakit walang tao siya ba ay nagkamali?
Well marahil talagang siya raw ay nagkamali lang dahil papaano nga naman ba magiging posibleng masisense ng isang rookie na tulad niya ang ganoon katinding aura hindi nagmi-make sense para sa kanya, na masense ang ganoong bagay. Mula doon ay humakbang na si Jean pauwi inilahad sa kanyang isip na ang oras ay nasa 2:00 na ng hapon hindi niya namalayang siya ay gumugol na ng mahigit sa 4 na oras, para sa kanyang morning chi cultivating session. Ang kanyang inner chi ay naging napakalakas na ngayon ang kapangyarihan ng Thousand-Year Pine Ball ay tuluyan ng naabsorb ng kanyang katawan, at na-convert bilang inner chi. Kino-cultivate niya ang kanyang chi bawat araw habang kino-consume ang lahat ng mga medicinal herbs at medicine balls na mapaglapatan ng kanyang kamay at since tinitrain niya ang kanyang 5 elemental techniques bukod sa pagko-cultivate ng chi, ang naging rate ng pag-increase ng kanyang inner chi ay naging beyond imagination. Siya ay nakagain ng mga nasa 15 taong worth ng inner chi sa loob lang ng kalahating taon kung kaya practically, ay nagawa niyang masurpass ang anumang rason sa gangho. At ngayong naisip niya ang patungkol sa bagay na iyon, ang araw na ito na pala ay ang mismong araw kung saan siya ay opisyal ng papangalanan bilang member ng Bacrin Clinic. Makalipas ang ilan pang mga sandali ang eksena ay dumatal sa loob ng Bacrin Clinic kung saan, mayroong gaganaping meeting. So sambit ni Jean sa kanyang isip ang 4 na mga master pala na nagkukuman sa Bacrin Clinic, ay naggather sa iisang lugar. Young Master Lahad ni Yuhu ito raw ay sumunod sa kanya ang upuan nito ay nasa banda roon since kailan lang nung ito ay sumali sa clinic, ito ay wala pang opisyal na designated seat. To be honest ang pag-skip sa required training sa loob ng isang clinic ay beyond unconventional, iyon ay napaka-absurd. Gayunpaman Young Master ito ay nakapagligtas ng mga pasyenteng kahit na ang mismong Master ay hindi nasaklaw pa ng kakayahan kalakip na ang anak ng Phantom Archer at salamat sa mga accomplishments na iyon, ay mayroong napakahabang conference na idadaos upang i-discuss lang ang patungkol dito. Pagkaupo ay agad na iginala ni Jean ang kanyang paningin na tuon sa 2 Master then humawi patungo sa 2 pahay buntong hininga niya, ang atmosphere dito ay lubhang napakabigat. Ang isang ito ay ang Acupuncture Master na si Mabyong sa ang isang ito ay ang Strength Master na si Jang Hodukgo ang isang ito ay ang Chiropractor Master na si Doneju at ang isang ito naman, ay ang Herbal Medicine Master na si Pagukman. Nabigla si Jean nang biglang kumaway sa kanya si Master Paguk teka lang sambit ni Jean sa kanyang isip, hindi raw ba't ito yung palaging nagbibigay sa kanya ng honey soap bellflowers dried persimmons, at iba pang mga snacks. Aha sambit ni Yuhu so ito raw pala ay pamilyar sa Herbal Medicine Master well ito naman ay hindi na nakapagtataka sapagkat ang master na ito ay mayroong great character, at walang anumang kalaban sa loob ng klinik. Ito ay isang expert pagdating sa herbal medicine great pagdating sa kalkulasyon at abundance, pagdating sa malakas na koneksyon sa mga taong nasa kapangyarihan. Bilang resulta ito ay napaka-capable pagdating sa pag-acquire ng mga herbs, na hindi kayang ma-obtain ng ibang mga clinics. Ngumiti lang si Jean sa kanyang narinig sa sumunod na sandali, ay maririnig ang anunsyo ng pagdating ng Bacrin Godly Doctor. Ang lahat ay agad na nagpaabot ng paggalang ang Bacrin, ay tumungo na sa kanyang upuan. Ngayon anunsyo niya kasabay ng pag-upo, ang meeting ay simulan na. Mapapansin ang ginawang paghalungkat ni Yuhu siya'y tumungo sa gitna at binuklat ang isang papel, binasa ang nilalaman. Inilahad na ang unang topic ng kanilang agenda ay patungkol sa request for backup ng Merm Alliance at gaya ng lagi sila ay ang siyang mag-host sa Rising Star Tournament, ganito ang naging reaksyon ni Jean sa kanyang narinig. Ang Rising Star Phoenix Tournament ay isang tournament na idinadaos ng Merm Alliance, naggagather ng mga prospects mula sa bawat clan at sekta upang mag-spar laban sa isa't isa. Nagtanong ang Bacrin kung ano ang scale ng magiging tournament tumugon si Yuhu, na mukhang katulad lang nung nakaraang taon. Sinabi ni Master Mabyong na ano raw ba kaya kung tumulong sa kanila ang Herbal Medicine Department sapagkat, mukhang sila ay magiging napaka-short-handed sa pagkakataong ito. Ahem ubo ni Master Pagok sa tingin niya raw iyon ay magiging kaunting problema, since marami rin mula sa kanilang departamento ang magko-compete. Lahad ni Master Mabyong kung ganun paano naman daw ba ang sa Chiropractor Department tumugon si Master Donna na kumuha lang ito kung gaano karami ang kakailanganin nito mula sa kanyang mga tao, ganito ang nasambit ni Master Mabyong. Mula doon ang bawat master ay nag-share ng kanya-kanyang opinyon patungkol sa mga topic ang meeting, ay nagpatuloy sa mapayapang paraan.
Ang bawat agenda ay tinalakay ng isa-isa hanggang sa dumating na sa pinakamahalagang isyu, na palunok ng laway si Jin. Next up sambit ni Yuho ang susunod na agenda ay patungkol kay Young Master Jin. Ang apat na master, ay tila yata ayaw magbigay ng opinyon. Well, kung ganun lahat ng bakery, kung ganun hayaan ng mga itong siya ang mag-umpisa gaya ng alam na ng mga ito, ang kanilang clinic ay nag-originate bilang Jegal Clinic. Kung mayroon lang iba pang successor ang Jegal clan, maaari sana nilang masave ang pangalan ng Jegal Clinic. Gayunpaman sa ngayon, siya na lang ang natitirang nagtataglay sa dugo ng kanyang clan. Kung hindi lang dahil sa tulong ng apat na master na narito ngayon ang mga araw ng Jegal Clinic ay matagal nang natapos, ang Bakerin Clinic ay hindi na mag-e-exist pa sa araw na ito. Kung hindi dahil sa hard work ng lahat maging siya ay hindi na rin nag-e-exist pa sa araw na ito at nung siya ay nag-take ng time upang mag-look back, napagtanto niyang kailangan niya rin mismong konsidera ang patungkol sa future ng clinic. Kung kaya naman siya ay tumanggap ng disciple, ito ay matalino nagtataglay ng medical knowledge na ibang-iba sa kanila. Tinipon niya ang lahat sa araw na ito upang kumonsulta dahil sa siya ay naniniwalang sa lalim ng medical knowledge na taglay ng batang ito ay sapat na upang lumikha ng bagong dibisyon para rito. Kung kaya naman, siya ay mapagkumbabang humihiling sa mga ito na magbago ng pasya. Inilahad ni Master Mabyong na sinasabing ang isang master ay kailangang maging matalino sa pagpili ng disipulo at ang isang disipulo ay kailangang maging devoted sa pagsisilbi sa kanyang master. Kinikilala at nirerespeto niya ang pananaw nito. Ina-acknowledge na ang ginawang treatment ng batang ito sa anak ng Phantom Archer ay talagang incredible. Gayunpaman, hindi raw ba't ito ay masyado pang napakabata upang mag-manage ng isang bagong dibisyon. Though ang mga medical treatments nito ay amazing, marami pa ring mga bagay na hindi pa nabi-verify. Sila ay responsable sa buhay ng kanilang mga pasyente, at hindi maaaring basta-basta na lang gumamit ng mga unverified na treatment techniques. Kung kaya naman ang opinyon niya, saka na sila gumawa ng bagong departamento para sa Young Master kapag na-verify na ang lahat. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jin na ang point of view ng acupuncture master ay tama lang, ngunit still, ito pa rin ay napaka-frustrating. Walang sino man ang makakapagsabi kung gaano katagal ang kakailanganin bago tuluyang ma-verify ang mga medical techniques. Ang katawan ng master ay hindi naaabot pa ng ganoon katagal. Sinabi ni Master Donna na bukod doon ay mayroon pang isang issue patungkol sa bagay na ito. Ang mga medical techniques na ito ay hindi niya pa nakita o narinig noon at apparently ay wala rin sa tatlong great clinics ang gumagamit ng parehong teknik. Kung kaya naman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maging suspicious patungkol sa identity ng Young Master. Sambit ni Jin, siya raw ay nagtataka kung kailan bring up ng mga ito ang patungkol sa bagay na ito. Well, I guess, talaga namang napaka-suspicious kung titingnan. Sa hindi inaasahan ay sinabi ni Yuho kay Master Donna na hayaan itong siya ay mag-vouch para sa Young Master patungkol sa bagay na iyon. Isang bagay naman, na ikinabigla ni Master Donna. Oo, dagdag ni Yuho na check na nila ang background ng Young Master. Ito ay clear. Ang tunay nitong intensyon ay hindi makapagbibigay ng anumang kapinsalaan sa master. Hindi makapaniwala si Jin sa mga katagang kanyang narinig mula sa bibig ni Yuho. Dumaan na ang ilang segundo, subalit wala pa ring umimik. Well, lahad ni Master Donna sa sumunod na sandali kung kay General Yuho na mismo nagmula hindi niya nakikwestiyonin pa ang identity ng Young Master. Ganito ang naging reaksyon ni Jin sa kanyang narinig. Ano, sambit niya sa kanyang isip, papalampasan ng mga ito ang patungkol sa bagay na iyon ng ganun-ganun lang dahil lang sa sinabi ni Yuho. Sino raw ba kasi talaga ang taong ito? Pagkatapos na mag-vouch ni Yuho para kay Jin Qianhe, ang atmosphere ng pagpupulong ay naging mas relax na. Ang diskusyon ay nagpatuloy, hanggang sa umabot sa punto na ang naunang kumontra na si Master Mabyong ay tuluyan ng sumuko. Kung ganun lahad ng bakery, kung ganun ang pagpupulong na ito ay tatapusin niya sa final decision. Isang bagong departamento ang lilikhain. Ang magiging master ng departamentong ito na si Jin Qianhe ay magsusulat ng mga librong naglalaman ng mga bagong medical na kaalaman at educate ang mga members along the way. Ay i-verify ang mga progreso. Tumugon ang apat na susundin nila ang command ng bakery godly doctor.